Sabi ni Gutesa, may nag-offer daw sa kanya na babae sa office daw ni Senator Marcoleta na ibigay ang number ko sa kanya kung gusto niyang tulungan ko siya sa affidavit niya. Dinamay mo pa ako. Isipin mo na lang. With my status as a retired COMELEC commissioner and a former COA commissioner, law practice for 25 years, and you see my law practice was really focused on women's rights. Isipin mo na lang, ay maniniwala ba sa Gutesa na mag-aabogado ako para sa'yo? Para sa ano? Will I have anything to do with Zaldico, your boss, at the time? Pero syempre, mas mabigat ang maleta, hindi ba Gutesa? Syempre, yung boss mo ngayon, si Martin Romualdez na, my mortal enemy. Kaya sana makulong kayong dalawa. The ombudsman should file a perjury complaint against you because the ombudsman used Gutesa's affidavit in the plunder case of Martin Romualdez, and now he's recanting. The ombudsman should file a perjury case against Gutesa and include him as a co-conspirator in the plunder case versus Martin Romualdez. Tingnan mo lang kung makulong mo yan, ombudsman, kung hindi ba yan iiyak. Gutesa is undermining the authority of the ombudsman. The ombudsman used his affidavit in the case against Romualdez, and now he's recanting. He's now turning around and saying na hindi siya nag-deliver ng maleta kay Martin Romualdez. Yung boss mo, si Martin Romualdez, Gutesa, mortal enemy ko yan. Makukulong din yan. Ikulong na si Martin Romualdez. Alright, mag-reaction tayo dito mga kawayan no, sa statement at buwelta ni Attorney Rowena Guanzon no, laban nga dito kay Orly Gutesa matapos itong nag-recant kahapon or bumaliktad kahapon no. Meron po siyang statement or parang press conference yata yun no, mga kawayan no, na binalita at nag-recant na nga or binawi yung kanyang mga naunang mga salaysay doon sa Senate Blue Ribbon Committee nung panahon ni Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee no. Pinawi niya yung kanyang mga sinabi noon na nag-deliver di umano sila ng mga pera, ng mga mali-malitang pera kay House Speaker Martin Romualdez no, mga kabayan. At para sa akin ay hindi na ako nagulat dito no, mga kabayan, na talagang bumaliktad itong si Orly Gutesa. Nauna nga pong bumaliktad yung apat na mga kasamahan nila no. Sila Voluntate, sila Wauban, sila Laruder at yung isa pa no, mga kababayan, dahil meron di manong matinding bayaran no, na nangyari or matinding alok no, na nasa 20 to 25 million pesos daw di umano ang bayad sa kanila para bumaliktad mga kababayan. At nung mga nakarang araw sinabi ni Attorney Baligod na kumukontak pa rin yung apat na mga ex-marines na bumaliktad doon sa mga kasamahan nila ngayon itong Brave 14 no, at tuloy pa rin na yata yung kanilang mga pagre-recruit para mag-join doon sa kanila no, sa mga nagbaliktad or bumaliktad mga kababayan. At samantalang meron din pong sagot dito no, mga kababayan, yung isa sa mga kasama ni Orly Gutesa noon, yung dating ex-marines din no, or ex-marine na si Walter Manalansan. Sabi niya dito, and I quote, halata na scripted ang sinasabi mo, Buddy Orly Gutesa. Kung nagsasabi ka ng totoo, bakit kailangan mo pang basahin ang sasabihin mo? Dahil sa pera na binayad sa iyo, nagawa mo talagang magsinungaling. Sa dami ng mali-malitang pera na dineliver natin sa mga korap na opisyal ng gobyerno, pinasinungalingan mo. Hindi ka na naawa sa mga kababayan natin na lubog sa baha hanggang ngayon ang tahanan nila. Kayo nag-recant ng affidavit ninyo, hindi natutulog ang Diyos. Mananaig pa rin ang katotohanan. Pinagtaksilan nyo ang sambayanan, hindi ninyo maluloko ang taong bayan. So yun po yung statement dito ni Sir Walter Manalansan, yung isa sa mga Brave 14 ngayon mga kababayan no, na lumalaban pa rin, na hindi nagpatinag dito sa kanilang mga alok no, para bumaliktad. At sa opinion ko naman talaga mga kababayan, or sa opinion ko dito,
ay talagang gagawin lahat no ni dating House Speaker Martin Romualdez na ma-dismiss yung kaso na ongoing ngayon sa preliminary investigation sa ombudsman no dahil nung nauna na pong sinabi ng ombudsman na malakas yung kaso no na ifa-file nila kay dating House Speaker Martin Romualdez at kaya siguro ay takot na no o parang nagpa-panic mode na itong kampo ni House Speaker Martin Romualdez na hindi aabot doon sa Sandigan Bayan no yung pag-file ng case kasi if ever na or by the time na ma-file na yan doon sa Sandigan Bayan at may raffle agad ay tiyak mag-i-issue yan ng arrest warrant no kagaya ng ginawa nila kay Senator Marcoleta, kay Mike Defensor at doon pa sa kasama nila na nag-donate lang ng donation no doon sa eleksyon nung nakaraang eleksyon sa 2025 at ganito rin yung mangyayari mga kababayan no? At hopefully aabot na po doon sa Sandigan Bayan yan mga kababayan no? At mag-issue na ng warrant of arrest dito kay dating House Speaker Martin Romualdez no? Kaya ngayon ginagawa nila lahat yung pwede nilang gawin mga kababayan kasi yung affidavit ni Guteza ay ginamit nga po ng ombudsman no laban dito sa mga laban dito sa pag-file ng kaso no laban kay Martin Romualdez ngayon ng ombudsman. Although sinabi naman ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na confident daw po silang madidismiss yung mga kaso no na ifa-file ng ombudsman mga kababayan no. So di po natin alam kung ano po yung kinahinatnan talaga dito no sa kasong ito mga kababayan no at hopefully ay mananaig pa rin ang katotohanan at makulong ang talagang dapat makulong no na involved dito sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan mga kababayan. Samantalang meron din pong statement ang ombudsman no mga kababayan patungkol nga po dito sa 4 na mga ex-marines na nauna na pong bumaliktad, sila Waoban, sila Bolontate, sila Tobe at si Laroder no mga kababayan. So sabi ng ombudsman ay baka kasuhan din po nila ito ng kasong plunder no dito sa kanilang ginawang pagbaligtad mga kababayan at sinabi rin dito ni Attorney Rowena Guanzon na kasuhan ng perjury no itong si Orly Guteza dahil binaliktad niya yung kanyang mga sinasabi noon. Under oath pa siya noon no doon sa Senado nung matandaan natin na humarap siya doon sa Senate Blue Ribbon Committee under Senator Marcoleta at ngayon sinabi niya na napilitan or pinilit lang daw siya nila Marcoleta mga kababayan. So sinabi ni Atty. Guanzon na dapat kasuhan ng perjury kasama na rin si Martin Romualdez no dito sa kanyang ginawa ngayon na pagbaliktad no? At nauna rin pong sinabi yan ni Ombudsman Remulla noong bumaliktad yung 4 na di umano si Martin Romualdez yung nasa likod no ng pagbaliktad dahil siya naman yung talagang makikinabang dito sa kanilang pagbaliktad no sa kanilang pagbawi ng kanilang mga testimony mga kababayan. So tingnan natin sana ay magtagumpay ang ombudsman na maipakulong itong si dating House Speaker Martin Romualdez no mga kababayan. At kailangan din pong mabawi yung lahat ng mga pera na ninakaw nila no sa kaban ng bayan. Hindi lang po sapat na makulong sila kundi mabawi lahat ng mga pera ng taong bayan na ninakaw nila simula pa noong 2022 mga kababayan no? So kailangan mabawi po yun at talagang mananagot silang lahat mga kababayan no? Hindi lang po yung mga kontraktor, hindi lang sila diskaya, hindi lang po yung iba pang mga kontraktor, yung mga engineer ng DPWH, kundi pati na rin yung mga congressman no na nakinabang dito ng husto dito sa flood control corruption na ito at yung involved dito sa senador kung mayroon man ay dapat makulong din sila mga kababayan no. At ano po masasabi niyo dito sa buwelta ni Attorney Rowena Guanzon sa pagbaliktad ni Orly Guteza no mga kababayan? Nagulat mo ba kayo sa pagbaliktad ni Orly Guteza? At ano sa tingin niyo yung dahilan bakit bumaliktad kaya or ano sa tingin niyo magkano ang dahilan bakit bumaliktad itong si Orly Guteza ngayon na yung kanyang sinisiraan na ngayon ay itong sila Marcoleta at si Defensor na pinilit lang daw po siya mga kababayan para gawin yun yung kanyang testimony or yung kanyang mga statement doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Under oath po siya noon at ngayon ito na bumaliktad na siya mga kababayan na wala daw pong katotohanan na may delivery sila ng mali-malitang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.